Hapong ito si San Juan Mayor Francis Zamora na siya ring presidente po ng Metro Manila Council. Mayor, magandang hapon po, Tony Velasquez. Yes, magandang hapon po, Tony. Maraming salamat po sa pag-imbita sa Teleradyo Servisyo. Thank you rin po. Una po sa lahat, Mayor, dahil ang original schedule po ng mas pinaaga po na pasok ng mga government employees sa Metro Manila ay April 15 pero inurong to May 2. Ano po ba naging dahilan? Tama po yan. No? At kanina nagkaroon po tayo ng isang Metro Manila Council meeting kung saan napagkasunduan po na iurong to May 2 ang pagsisimula po ng shift sa work hours ng local government units sa Metro Manila. At ang dahilan po rito ay upang mabigyan ang lahat ng sapat na panahon na malaman na meron ng ganitong pagbabago, lalong-lalo na ang publiko. No? So we have to inform the public that indeed there will be changes in the work hours of local government units. Although 1 hour lang naman ito, Tony, no? Ngunit ang laki ng nakikita nating possible impact sa pagbawas ng traffic sapagkat base sa ating datos, mahigit po 100,000 ang mga nagtatrabaho po sa local government units across Metro Manila. So kung ay kinakailangan magsimula ng trabaho ng alas 7, ibig sabihin alas 5, alas 6, buong biyahe na sila, hindi po sila sasabay dun sa usual rush hour. So doon pa lamang ay malaking tulong na po yan. At ganoon din kapag uwian na, ay 1 hour ahead din po dun sa usual na sarado ng mga tanggapan. So hindi rin po sila makakasabay dito po sa rush hour. So ito ay isa sa mga hakbang na ginagawa po ng Metro Manila Council upang makatulong po maibsan ang trapiko sa Metro Manila. Okay. Ang tanong ko po, Mayor, ano pong datos po ba ang pinangahawakan nyo at sino po ang nag-analyze nitong data na ito para mabigyan tayo ng scientific basis to say na mas makakatulong ang earlier na pasok po ng government employees? Ang MMDA po ay nagsagawa ng survey in terms of the number of employees. So tinanong po ang bawat LGU at based on the number of employees, we are seeing that this will make an impact. Again, Tony, if you ask me, and ito rin naman ang binanggit ni Chairman Artes kanina, siyempre dadaan naman to sa actual implementation. Dito natin makikita, no? Sapagkat kung hindi naman natin susubukan, hindi natin talaga malalaman. Okay. At kapag ito yung ating isinagawa na, Tony, at makita naman natin na maayos, tuloy natin gagawin. Pag makita po natin na may mga adjustments na kailangan pong isagawa, ay we can always amend as we go along. But I believe it's best really to try it out muna. No? Let's give it a shot, give it a try, let's give it a chance, and we assess. Maybe after 1, 2, or 3 months, tingnan po natin ang maging epekto po nito. So, MMDA po ang nagbigay ng datos na sa tingin nila ito ay magkakaroon ng tawag dito, makakatulong, no? Pero paano po ba nila inanalyze? Based lamang po ba doon sa numerong sinabi niyo, 100,000 government employees pumapasok sa Metro Manila everyday. Ano pa ho ang ibang datos na pinag-aralan po nila? Hindi lamang yung pumapasok po, no? Remember, kung mas maaga po ang pasok, that means mas maaga rin ngayon pupunta yung mga may kailangan pong gawin sa City Hall. So it's not just those working in City Hall, also those who will be transacting with City Hall. So meron po itong exponential effect in terms of those who will be going to the different city government offices in Metro Manila. So ang MMDA naman po ang merong data kasi pagdating sa traffic volume sa mga sasakyan per hour. Sila po ang nakakaalam kung ano yung mga times within the day na mas maraming sasakyan. So tayo po'y nagtitiwala sa technical capability po nila at process. Okay. So tiwala na lamang na napag-aralan ito ng MMDA na ito ang sa tingin nila ay magiging epektibong solusyon. Pero kumbaga trial and error. Titingnan muna natin kung magiging effective ito. Tama yan, Tony. No? Again, hindi naman natin malalaman hanggat hindi natin subukan. Hindi naman po ito cast in stone po nina forever na itong work hours na to. So, let's assess. Let's first try it out. Let's assess. Evaluate. Pag makita ko natin gumagana, then patuloy natin. Pag nakita natin may kailangan adjustments, we can always make amendments. Sige, very good. Actually, alam niyo, ako, speaking as a motorist, no, I hope you don't mind if I share with you my own experience. No? Yes. Of course. Kasi I live in Quezon City and I work in Quezon City, no?
And sabihin na natin the average distance na I will just drive from where I live to work ay mga nasa within the radius of mga 13 to 14 kilometers, no? Mabilis sana yun eh, no? Kung kunwari, smooth flowing yung traffic. Pero alam nyo, one thing that is not, I don't know, one thing na never pong kinokonsidera sa pag-a-analyze po ng traffic, hindi lamang po yung congestion, kung hindi yung surface condition ng kalsada, bumabagal yung mga sasakyan dahil malubak at may mga iniiwasan silang mga malalalim na butas, di ba? Kaya tuloy bumabagal sa halip na dire-diretso yung daloy ng traffic. Is that something that also should be addressed kahit na po sabihin mo ng trial pa lang naman itong early office hours, no? Tingnan yung kondisyon ng kalsada. DPWH should be repairing roads para hindi po maaantala yung biyahe sa mga lubak. Di ba? Tony, tama ka dyan. At sang-ayon po ko sa iyong sinabi. With or without itong pagbabago sa oras, ay dapat papanatili natin maayos sa ating mga kalye. Yes. At tungkulin siyempre yan ng mga mayors, katuwang ang national government, of course, ang PWH, Oo. to ensure that all our roads are paved properly, maayos, walang mga lubak. Yes. At kung sakaling magkakaroon mga repairs, Tony, dapat yan sa gabi O, diba? o madaling araw gagawin. Correct. Awag na sumabay sa usual rush hours. Oh. Lalo na kung mga minor repairs lang naman ay Oh. dapat po ito gawin sa mga oras na hindi ganun ka-traffic. Remember, Tony, hindi naman po 24 hours a day traffic. Meron lang tayo mga peak hours talaga na nagkakasabay-sabay yung mga sasakyan. I beg to Kaya disagree. yung mga trabaho po. I beg to disagree, Mayor. Alam mo kung bakit? I beg to disagree. Alam mo kung bakit? Pag ako umuwi after ng work ko dito sa aming himpilan, medyo gabi na rin ako umuwi. Magugulat ka sa lugar namin sa Quezon City, alas 10:30 na ng gabi, bumper to bumper pa rin po ang traffic. Maniwala kayo, Mayor. Dapat what I meant, Tony, was there are still times of the day such as early morning na dun tayo dapat nagre-repair. Nagre-repair. No? I agree. Yes, what I meant was hindi ho 24 hours a day naman traffic. There are hours within the day na very lean na rin ang traffic sa early morning. Dito ho tayo dapat nagre-repair ng mga kalye. Kung kaya po itong ayusin within 3, 4, 5 hours, dito ba? Kaya nga ako minsan nagtataka ako, Mayor ewan ko, DPWH naman siguro may pananagutan dito. Yung tipong lalabas ako ng alas 10:30 na umaga at saka doon nag-aayos yung nag-aasfalto ng mga lubak. Kaya nakahambalang yung truck nila doon. Tapos syempre, lalagyan nila ng harang yung mga lane na inaayos nila. Alas 10:30 ng umaga. Kaya nagta-traffic. So, iyon ay isang bagay, Mayor, na hindi ata nafa-factor in sa traffic management. Thank you for your observation, Tony. I will coordinate with the mayors sapagkat para naman makapag road repair ang ating DPWH ay kinakailangan makipag-ugnayan po yan sa local government units. We will make sure that these repairs, kung kayang a few hours lamang, iiwasan na lang yung daytime at gawin na lang po yun sa nighttime para hindi Ayaw ata magbayad ng night differential, Mayor No, we will coordinate with them, Tony. Rest assured. Ipapabot ko po itong pag-usapan ho natin. Sige. Sana nga po at aasa tayo doon. Alam mo, Mayor, napakasimpleng problema lang doon, di ba? Bakit ka mag-aayos ng kalsada kung kailan ang daming motorista sa daan, saka mo iahambalang yung napakalaking truck mo at magbubuhos ka ng alkitran at saka asfalto, di ba? Tama naman po yun. If you remember po, recently nitong mahal na araw, tsaka nag-road repair ang tapos hindi tinapos. Nung alam nila na walang ganong tao sa Metro Manila, tsaka nag-road repair ang MMDA. So tama, dapat na pinaplano yung mga oras sa araw na nagre-repair, iwasan yung mga peak hours sa kalye. Nag-road repair, hindi naman tinapos ng contractor. So, problema pa rin. Hindi ba? Dapat talaga matutukan, yes. But there, again, in fairness po, there are some road repairs kasi na will take more than just 3 or 5 hours. Yung iba kasi talagang baka masyadong malaki ang trabaho at hindi talaga kayang tapusin ang maiksing panahon. Anyway, nabanggit niyo po, Mayor, and I understand kung mas mapapaaga po ang government office hours, mapapaaga din po yung mga makikipagtransaksyon sa kanila. Wouldn't it be feasible, total, we're talking about possible options Nakaramihan naman po ng LGU, meron ng electronic or e-portals, di ba? Na hindi mo na kailangan physically pumunta sa munisipyo o sa City Hall to transact business. Hindi ho ba nagiging effective din to minimize traffic?
Tama naman po yan. Meron naman tayong parallel effort po para ho gawin yan. Like dito sa San Juan, if I may share, Yeah. yung mga payments po natin ay pwede naman po online. Yes. So, option naman yan ng ating mga mamamayan if they want to transact online or gusto pa rin nila physically to go to City Hall. Pero all of these can be parallel efforts, Tony. It does not stop us from implementing online government services. Tama po. So, ano naman, pwede naman hong two-prong approach po yan. Okay. Iniiwasan natin yung peak hours sa kalye. At the same time, meron tayong online local government services. Oo. Sipin mo, Mayor, baka hindi ka pa pinapanganak, problema na sa traffic, pinag-uusapan natin. Hanggang ngayon, problema pa rin sa traffic. I'm sorry to say, Mayor, pero ano ba ang kulang sa atin? What are we missing? Dahil sa ilang dekada na po natin pinag-uusapan ng traffic. What are we missing? Okay, Tony, if I may share also, Yeah. and I agree with this, no? Oo. Yung ating transport system, sa ngayon, no, may mga sinasagawang mga subways, no? Ginagawa na yung subway system natin, Sure. yung mga railways natin, no? Once all of these infrastructure are completed, although talagang it will take time, no? Makakatulong po yan because right now, wala pa tayong na-maximize masyado na railway system pwera dun sa mga nakasanayan na natin. Okay. Nakita ko na ho yung plano nitong Metro Manila Subway System. Sure. Yeah. If we could shift a lot of our riding Motorists. public underground, no? Yeah. At iwas na sila sa kalye at maging maganda ang transport system na Okay. they will decide to just take the train rather than the vehicles, Okay. makakatulong po yan. Kahit po totoo nito, I share ko lang sa inyo. Yeah. Dati, we thought it was impossible to cross NLEX to SLEX. Yes. Okay, may connector na. Without crossing EDSA. Ngayon, kaya nating tawin from NLEX to SLEX. Pero, Through the Skyway. Pero- ito yung mga infrastructure po na pwedeng asahan natin sa mga darating na taon. Nung pinisenta nga po ng DOTR at DPWH yeah. nung town hall meeting dito sa San Juan na mismong si Pangulong Marcos ang namuno. Yeah. Nakita natin yung mga plano and they're ongoing. In fact, yung iba ho, 50-60% done na. So it's just a matter of time. Pag matapos po ito, I'm sure na malaking tulong po ito na maibsan ng trapiko sa Metro Manila. Pero inisyatibo yan ng mga private companies. Yan yung mga Skyway na binabanggit nyo, yung mga NLEX, SLEX connector. Kung walang private companies na gagawa niyan, magkakaroon ho ba tayo ng ganong infrastructure? Well, yung minsan ko kasi ito yung sinatuwitan doon, so merong mga public-private partnerships. Tutulungan po na once the private sector comes in for funding, naisasagawa po yung mga to. Kahit yung mga railway projects po, no? Yeah. Meron din mga international funding ho na pumapasok dyan para matulungan po sa pagpunto ito. So ito yung bagay na inaasahan natin because if you look at other countries, example, New York, no? Kahit yung mga milyonaryo, bilyonaryo, ay sumasakay po sa tren, no? Dahil alam nila very convenient, hindi. alam nila na Sa New York? Hindi, makakapunta. Nakalimusin yung mga yun. May nakakasabay po ako. Sa subway? Nag-aaral po Talaga? ako ron for a few months before. Sino nakasabay mo? There are those who really... Sino nakasabay mo? There are those who... Si Trump. Nakasabay mo ba si Trump? Not Trump. But seriously, Tony, no? I see this in other countries. Sure. Pag-efficient ang Mass transport. railway system, ang mass transport system. They would rather choose to leave their cars kasi talaga mas mabilis makadating sa pagtutunguhan. Sige. Panghuling tanong na lang, Mayor. No? Dahil sabi nyo, anyway, hindi naman natin makikita kung effective kung hindi natin susubukan. So, May 2, okay. Yes, po. Gaano katagal ang May 2 po, trial, gaano katagal ang experimentation period natin dyan to see results? Okay. Kanina po, pinag-usapan namin ni Chairman Artes, more or less 2 to 3 months na aralin natin. Once we implement this, 2 to 3 months. MMDA will now assess and evaluate. Meron naman, once we implement this, 2 to 3 months. MMDA will now assess and evaluate. Meron naman silang paraan po na bilangin ang volume ng mga sasakyan. Tingnan po natin. Ang aking gusto sabihin sa publiko, subukan muna natin po ito. Let's give it a chance. Let's give it a try. Anyway, if we have to make changes, then we will.
Pero pag nakita natin gumagana, di pagpatuloy po natin. Oo. Pero take note, Mayor, kung kunwari 2 to 3 months, ibig sabihin nun, mababawasan din ng mga tao sa kalsada dahil wala ng mga pumapasok sa eskwela, magbabakasyon eh. So wouldn't that be a little bit parang, how do you say, magaganda yung resulta, pero hindi naman ibig sabihin na it was because of the early government office hours? If we have to, then expand pa natin na magbalikan po uli ang paaralan para maging very accurate po ang assessment natin. To see, di ba? Anong magiging effect nung certain conditions, di ba? Doon sa traffic, with or without school days, di ba? May mga ganun pang factors. Yes. Okay. Sige. So, Mayor, thank you so much for your time at umaasa tayo na we will be expecting results, di ba? Improvements sa ating pong experiment na ito come May 2. Opo, yun pong ating layunin at tututukan natin ito mabuti. All right, very good. Thank you po, Mayor, at have a good weekend. Opo, maraming salamat po, Tony. Salamat. Si San Juan City Mayor Francis Zamora, ang presidente po ng Metro Manila Council. O yun, narinig nyo mga kaserbisyo ha. Let's give it 2 to 3 months daw starting May 2. Kung talagang magkakaroon pa ng pagbabago at pagbubuti sa daloy po ng trapiko dito sa Metro Manila. Kung papasok ng 1 hour earlier sa trabaho ang mga kawani ng mga local governments at 1 hour earlier din sila umuwi. So 7 to 4, hindi na siya 8 to 5. E titingnan nga po natin kung ano mga lugar ang medyo makakaranas ng mas maluwag at mas tawag dito, yung mas mabilis na daloy ng trapiko. Kung ito po ay ipatutupad nga po beginning May 2. Eh, problema, trial and error eh. As usual, kailangan talaga i-collect din natin yung data. Ma-analyze din natin what happened, di ba? Pag pumasok na mas maaga pa yung mga kawani ng pamahalaan at ano pa yung ibang factors na nakaka-aggravate, di ba? Sa traffic. Like yung binanggit ko nga kay Mayor, yung road surface condition na lang. Nalaking abala yung kapag lahat ng kotse bumabagal dahil ang lalalim na ng mga lubak. Lalo na pag nauka na ng mga truck na kalalaki, di ba? Ano yun eh. Yun ang isang bagay na dapat pinag-aaralan din. It's not just the mere volume po ng sasakyan but the road condition. Patapos yung sinabi pa nga ni Mayor, dapat hindi during daytime nag-aayos ng kalsada. Yun nga ang lagi kong nakikita eh. Lagi kong nakikita yan na sasabayan ko sa kalsada. Malaking truck ng DPWH nagbubuhos ng asfalto at alkitran tapos lahat ng mga tauhan nila nagtatapal ng butas na hindi naman maganda pagkakatapal. Nakakaabala lang po sa traffic sa halik nga na gawin nila ng oras na wala na masyadong tao sa kalsada. Ba't nga ba nila tinataon pa kung kailan yung nasa kalsada na yung mga taong pumapasok sa trabaho? Hindi po natin tumatatanong doon sa ating live spotter dahil iba yung i-report na